Amiga, good morning everyone. So, andito kami sa Marwolumba Mechanical Services. Dahil nga lumipat na kami sa New South Wales, kailangan namin i-change yung radio namin. So, ayan, authorized sila na mag-safety check. Kasi bago namin palitan yung registration, kailangan muna na-check siya na safe siya i-drive. So, ayan, nandito kami, mag-aantay kami ng siguro 1 hour. Dumiretso kami dito, kagigising lang namin, tapos tumawag kami. Good thing, available sila, kaya wala nang ligo-ligo, diretso na. Ayan, yung dalawang sasakyan namin, kailangan namin i-rejo. Ayan, yan na yung order namin. Turmeric. Dapat turmeric, diba? Pero hindi nila maintindihan yung turmeric kasi nga, turmeric. Ano yung order mo ba? Ano yung... Loki. Sa ikatarya ko lang. Si Basa. Loki. Tingnan mo, ang cute. Anong Loki ga? Loki siya. Loki life. Let's see. Ang cute. Yan o. Tingnan nyo. Ang ganda ng area dito. While waiting sa aming car, nandito kami. Nakahanap kami ng coffee shop na maliit na super ganda ng view. Oh. So, nandito ako sa parlor, guys. Nagpalinis ako, pwede and mani. Ulam kagabi, ulam kaninang tanghali, ulam ngayong gabi. Bow. Oh, diba? Kailangan naming ubusin. Ganyan dito. Pag nagluto ng marami sa gabi, pag may natira sa umaga, sa tanghali, hanggang gabi na po uli. Nagpamani and pedi ako kanina. Ito yung kulay ng aking kuko. Dark brown. Marunong akong mag-acrylic. Kaso, tinatamad ako talaga. May mga gamit ako. Kompleto ako sa gamit ng pang-nails. Kaso, tamad talaga ako. Kaya, pumunta ako ng shop kanina at yun, 145 lahat. Alas 8 na, kaya hindi na kami nagluto dahil umalis kami, pumunta kami dun sa shop kung saan kami bibili ulit ng cellphone. Ayan, ininit namin to. Kaya pag nagluluto talaga hindi maramihan para hindi pa ulit-ulit yung ulam. Gusto ko sanang kumain kaso sayang po yung pagkain pag matapon kaya kakainin na lang natin kahit hindi naman tayo masyadong gutom. Alam mo yun, sayang yung ulam. Kaya kainin natin. Buti na lang hindi ako maarte sa mga tira-tirang ulam, yung mga nakaraang araw pa. Kaya ko yung kainin, iniinit ko lang po yan. Medyo pagod po yung araw namin dahil nag-antay kami ng 3 hours dun sa service po na kinuna namin ng sa mechanical service ng sasakyan para mag-change kami ng registration. So, nung pumunta po kami ng cafe, ayun, bumalik na kami.
pagbalik namin doon sa mechanical service, magbayad na sana si Habi. Hindi niya mahanap yung phone niya. Yung nangyari, binalikan niya yung dinaan namin. Yun, nakita niya yung cellphone niya. Basag. Nahulog pala nung pagtawid namin. Actually, nasira na talaga yung phone niya. Basag na yung LCD sa gitna. Klaro. Pero hindi niya pa raw ipapaayos kasi pwede pa naman. Eh, yung cellphone na, yung nag-decide na ayaw niya na. Kaya, nung nakita niya, wala na. Kasi nga nadaanan ng sasakyan. Kasi nung tumawid kami, hindi namin namalayan na nahulog yung phone niya. So, hindi tayo pwede walang phone. Mamamatay tayo pag walang phone. Nandun, dito po sa Australia, nasa online po lahat ng mga bank or kung ano-ano pa, emails. Kailangan po talaga namin yan. Wala kaming choice. Pumunta kami ulit ng Telstra kung saan binili ni Habi yung phone kasi plan po yun. So, hindi pa po yun tapos. Ang nangyari, binayaran niya na lang. Tapos, tinerminate. At saka, yun, kumuha na naman kami ng bago. Same cellphone na lang din. Kasi nga, wala pa naman bagong phone. Wala pang 15 or whatever. Eh, wala din naman silang 12 Pro Max. Eh, ayaw na. Walang stock yung shop. Kaya no choice kami kung ano yung nasira. iPhone 14 Pro Max po yung nawala. $1,700 po yung binayaran niya. Tapos kumuha na naman siya ng parehang-pareha. Pati kulay pareha. Hindi po siya makapag-move on kasi po yung kulay pareha. So ayan, medyo naano kami today, na-exhaust namin yung energy namin today. Kaya pagod na kaming magluto at ayun, may natira pa kaming ulam, kaya yun na lang ang kakainin namin. So, ayan. Yee. Meron na tayong bulalo. May frozen kami dito na chile. Ayan. Ginagawa namin, microwave po namin ito kasi frozen po yan. Ayan, tatlong sili, ma-microwave natin. Bago natin i-microwave, lagyan muna natin ng cling wrap para hindi tumalsik. Kasi pag kumakain kami ng bulalo, okay na po ito. Para lang po siya mag-soft. So, ayan. Para mabilis mag-ano. Lagyan natin konting patis. At lagyan natin ng fresh lemon. Wala kaming kalamansi, kaya fresh lemon yung nilalagay namin. Sana yung fresh lemon ko dito, Gab? After sa rice cup.
na-insert yung phone sa SIM, sa ano, tablet. Uy, ano yun? Tinapon. Na-insert. So, pagkatapos namin kumain, kailangan ko maghugas ng pinggan. Dahil wala kaming maghugas ng pinggan para sa amin. At yung baka talaga yung ulam. Grabe, sebo po yung mga pinggan. Kaya yung lemon na maganda po ito yung panglinis sa alababo para matanggal po yung mga sebo at saka yung amoy. Papainitin ko yan. Ko muna sila ng mga sebo, mga mantik, mga ano-ano. Yung pagkatapos kumain, gusto mong umupo na lang. Hindi pwede yan dito. Sariling sikap ko dito. Sa'yo lahat. Bukas maglalaba ako. So, kayo sa sa Pilipinas, swerte po kayo pag may mga kasama kayo sa bahay kasi nahahati niyo yung trabaho. Dito wala pong kahati. Si Habi po yung nagluluto at ako yung dito naghuhugas ng pinggan. Pero si Habi, paminsan, pag siya ang nagluluto, naghuhugas na rin niya ng pinggan. So, sabi ko ngayon, ako na munang maghugas. Kasi stress yan siya. 2 weeks na nang dahil sa cellphone. Grabe, sebo. Super. Grabe yung mga sebo na Kaya pag kumain ng mga beef, huwag talaga iinom diretso ng malamig. Naku. Pag kumain ka ng beef, tapos uminom ka ng malamig na tubig or soft drinks, naku, ewan ko na lang. Nakakatakot. Kaya kayo dyan sa mga mahilig kumain ng mga beef, huwag po dire-diretsong uminom ng malamig. Hindi po ako nag-diet ngayon kaya kumakain ako ng rice. Paminsan, pag marami yung kain ko, nagigilty talaga ako. Kasi nung bago kami nag-holiday, grabe sobra yung diet ko, pero ang tagal ko nagbawas ng timbang. Yung bonggang-bongga na yung diet. Dapat pag maghugas ng pinggan, unahin yung mga baso, cups, tapos sunod mo na yung mga kutsara. Naku, yung aking manicure.
Hugas ko lang ng plato. Ng pinggan. Mga ano. Hindi kasi ako nag-gloves. Kasi feeling ko hindi ko maayos maghugas pag nag-gloves ako. Dapat tanggal yung sebo. Diinan. So, ayan. Nandito na kami sa room.